ilang taon na natin pinag-uusapan ito, no? Pero isa ba ikaw sa mga tumaas ang kilay nung banggitin ito ng Speaker of the House? Medyo nagulat ako, pero at the same time parang inaasahan, no? Dahil alam naman natin ang sitwasyon natin sa politika nitong mga nakaraang buwan, no? At talagang painit ng painit at hindi umuhupa itong tinatawag nating flood control scandal, no? The biggest, no? The most scandalous of all scandals na naranasan natin dito sa post-EDSA period, no? At alam naman natin na maaring isa itong sa mga pamamaraan nila upang bawiin, no, ang tiwala ng taong bayan na hanggang ngayon ay talagang git-git at galit na dito sa nangyayaring to, at hanggang ngayon ay wala pang nananagot, no. At may kasabihan kasi, Christian, no, si Antonio Gramsci, isang Italian Marxist, ang sabi niya, "The old is dying and the new is yet to be born, and in between monsters are born," no? Kung nakikita na natin dahil dito sa mga nangyayaring skandalo at nagagalit na ang taong bayan at hindi na maatim dahil kada bagyo, kada dating ng mga bagyo at sunod-sunod ang bagyo sa atin ay talagang ang daming namamatay at nawawalan ng kabuhayan ng buhay, no? At ito isang monstrosity, no? Yung lumang sistema na nakaugat do sa tinatawag nating patronage politics at ang bunga nitong ilang dekada na patronage politics natin, yung tinatawag patron-client relation, ay itong mga political dynasty na ito na nagpapakasasa dito sa sistemang ito. At sila, kitang-kita naman natin lahat, no? Yung iba dyan, no? Katulad ng kaalyado ni Speaker Bogie D, no? Si Governor Rodito Albano, no? Hindi man lang bumalik, no? Di ba? So, kita natin na ganun sila chill lang daw. Chill lang. Medyo nadadala na rin ako sa nangyayari talaga dito sa atin at mahirap. Minsan, kahit ako'y isang akademiko, no? Minsan ako'y isang Pilipino rin, no? At talagang naiinis talaga at nagagalit. At alam mo naman, Christian, ilang taon ko nang pinaglalaban at sinusulat at pinag-aaralan itong issue ng patronage politics tsaka political dynasty sa bansa natin. Okay. What are the chances na lulusot ito? Kasi nung 2019 elections, I think isa ito sa mga binanggit nyo sa isang pag-aaral ninyo. Yeah. More than 70% of Congress then was composed of political dynasties. Correct. And in the next electoral cycles, definitely mas dumami, mas tumaba. What are the chances na lulusot ito under the current Congress? Okay, balikan natin yung mga nakaraang efforts, no, para itulak to, no. Ang pinaka malaking chance sana na naipasa ito. Unang-una, nung pagkatapos ng EDSA, di ba? Dahil naisip na nung mga nagbalangkas ng konstitusyon, yung 1986 Constitutional Commission na binuo ni Pangulong Corazon Aquino, no, naisip na nila, isa sa pinakamagaling na delegado na miyembro ng komisyon ay si Jose Noliedo, no? Isa siya sa mga well-known constitutionalist ng panahon na yun. Isa siya sa mga nagsulong nitong anti-political dynasty provision. Kasi even back then, no, nakikita na nila kung gaano kalakas ang impluwensya ng mga tinatawag nating political families or political clans sa ating eleksyon at sa ating politika, no? At nung panahon na yon, nung pinatalsik ang diktadura ng mga Marcos, no, yun ang unang pagkakataon sana na at least, no, kung dun sa proseso ng democratic transition, no, ay talagang tunay na itinanim, no, ang demokrasya, hindi tayo mamroblema ngayon. Kaso, naisip ng mga ibang miyembro ng komisyon na ipasa sa Kongreso, no, ang pagbalangkas. Pero kung ating babalikan yung mga journal ng Constitutional Commission at yung mga diskusyon at debate nila, ang talagang iniwan lamang sa Kongreso ay yung technical interpretation. Kumbaga,
yung implementing rules and regulation, yung ano ba ang definition ng political dynasty in terms of affinity and consanguinity, hanggang sa anong degree. Dahil hindi nagkasundo dun sa Constitutional Commission, sabi nila, o sige, hayaan na natin yung susunod na kongreso na sila ang mag-isip at magbalangkas nung definition ng political dynasty. Ang siste, ipinasa mo sa isang kongreso na binubuo ng mga political dynasty din, no? Yeah. Siyempre, they will not legislate themselves out of power. Kaya more than 3 decades na since nung pinasa yung provision na sa Constitution, hanggang ngayon wala pa rin yan. Fast forward tayo nung panahon ni Pinoy, ni Noynoy Aquino, no? Christian, isa ako sa mga nagbalangkas ng platform ni Noynoy Aquino nung kumakandidato pa siya. At isa sa mga nilagay namin doon ay mga reforma. Ang unang-una doon sa reforma ay yung anti-political dynasty. Pero nung pagkaupo ni Noynoy, ni Pinoy, hindi rin niya binigyang pansin dahil marami sa mga kaalyado ng Liberal Party na yon ay nagsitalunan at karamihan ay miyembro ng political dynasty. Ngunit, nung huling State of the Nation address nung administrasyon ni Pinoy, sabi niya, okay na sa kanyang ipasa ang political dynasty bill. Ang siste, may kandidato ang Liberal Party at kailangan nila ng suporta ng mga political families. So naudlot na naman. But that was one of the biggest window of opportunity natin upang maipasa dahil yung administrasyon ni Pinoy is supposedly reformist, di ba? Dapat sinulong niya lahat nitong reforma sa anti-political dynasty, freedom of information, Political Party Development Act, at lahat ng ipinangako ng Liberal Party ng panahon na yun. Kaso walang nangyari. Fast forward ulit tayo, panahon ni Duterte, nagpatawag naman ng Constitutional Commission. Sumali ako dahil gusto kong itulak lahat itong mga, nandun ka, no? Kino-cover mo kami noong panahon na yun, no? Consultative Commission, no? To review the 1987 Constitution under Rodrigo Duterte. Kaya lang naman ako kaya ako tinanggap yung posisyon doon at ako ang naging chair ng Subcommittee on Political and Electoral Reforms para maitulak lahat ng reformang ito. At unang-una do sa itinulak kong provision do sa pag-review ng Constitution, itong executing na provision na hindi na kailangan i-define ng Kongreso, nandun na sa Constitution na bawal ang dynasty up to the 3rd degree of consanguinity and affinity, di ba? Okay. At nakita mo yun. Nung ipinasa namin yung draft namin kay Pangulong Duterte, tinignan lang niya, tapos sinantabi na niya. And that was the end of it, no? So, talagang eto na naman tayo dahil may malaking crisis sa legitimacy, no? Crisis of legitimacy dito sa administrasyon na ito at mababa ang tiwala ng taong bayan dito sa Kongreso. Siyempre, kailangan nilang iangat uli ang kanilang political capital. At isa sa mga pamamaraan, no? Sabi nga, Christian, di ba, may performing, non-performing, at meron din performative. No? Performative, kunwari, nagpapanggap, no? So, sino ba naman makakaisip na ang nagtutulak ngayon ng anti-corruption? Isang Marcos, di ba? What an irony, di ba? Ngayon, ang nagtutulak ng anti-political dynasty ay miyembro ng isa sa pinakamatabang dynasty sa Norte, ang mga D, no? So sabi mo nga, 16, no? Hindi lang ito fat, no? Obese dynasty ito. Yeah. So, sa unang tingin, Christian, talagang mukhang paasa na naman tayo, no? So mukhang gagamitin 'to. Kaso, alam mo naman sa politika, no, merong mga tinatawag na windows of opportunity and unintended consequences, no. So dahil desperado itong mga nakaupong politiko at open sila, no, sa mga ganitong usapin, ngayon dapat paramdam ng taong bayan at iba't ibang sektor ang kanilang
hangarin na dapat tuparin. Tama. Hindi lamang ito performative. Hindi lang ito kunwari pag-usapan natin para mabaling yung atensyon at mahupa yung galit ng tao. Hindi, no? Dapat tuloy-tuloy ang pressure ng taong bayan, lalong-lalo na ang kabataan, no? At yun yung unang dito, no? Unang approach natin dito. Mag-organisa tayo. At ituloy natin ang pressure. At marami ng grupo at marami ng personalities ang nagtutulak. Pati ang mga negosyante, ang simbahan, at ang mga akademiko ay nagtutulak nitong anti-political dynasty. At dumadami na. At nakikita rin naman natin, natandaan mo, Christian, noong 2019, midterm elections, no? Yun yung eleksyon na pinakamaraming dynasty ang natalo. Diba? Kaso lang, nagbalikan sila dahil nagkaroon ng alyansa ng lahat ng dynasty sa isang unit team, di ba? So nagkaroon ng pagkakataon makabalik itong mga dynasty na ito. Pero nakita din natin itong 2025 midterm election, may iilan din na malalaking pangalan na political families ang natalo sa eleksyon. Ibig sabihin, hindi na sila ganun kalakas, no? At kung kaya silang tapatan ng mga reformists at non-dynas, pwede. Yun yung sa taas. Sa ilalim, sa baba, meron naman sa SK. Pinatupad nila yung anti-political dynasty sa SK. Pati sa BARM, no? So meron na tayong dalawang potential proofs of concept na pwedeng maipasa ang anti-political dynasty. Ngayon, kung totoong gusto ng pagbabago at gustong linisin ng administrasyon, itong lahat ng kaguluhan na dulot ng flood control mess, dapat ang hamon sa kanila, tutuhanin nyo. No? Tutuhanin nyo na ipasa nyo talaga itong anti-political dynasty. Diba? Kasi yan ang punot dulo ng lahat ng korupsyon sa politika natin.